Hindi alam ng mga tao ang tungkol sa hustisya ng kataas-taasan. Ay maaring maantala ito, ngunit hindi ito mahina, mabisa ito. Kaya kung sino man ang tao nag-aakalang nakakatayo, ay mag-ingat siya. Baka siya mabuwal. O ano nangyari ngayon kay Duterte? Yung kayabangan niya na sinasabi niya, stupido ang Diyos. O nung gantihan siya, paano na yan? Pero yung kwan na yan, ay hindi naman siya yung Duterte na yan eh. Kundi yan si Esperon. Hermogenes Esperon. Yan ang sinasabi ko. Ang tao nagkasala ay hindi niya pwedeng matakasan ang galit ng Diyos. Kaya alalahanin natin, walang ibang kapangyarihan o kayamanan man o sa pamamagitan ng pagmamanipula ay maaaring makaligtas. Kaya dito yung banal na kinukuan dito yung banal na bahay ng Diyos. Muling itatayo at ang magtatayo ay yung 144,000 ng mga banal. Gaya ng sabi ni Jacob, tunay nga ang Panginoon ay hindi ko nalalaman at kakinakilabot ang lugar na ito. Ito ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos, ang pintuan ng langit. Yan makikita mo sa Genesis 28:16-17. Pagkatapos ay sasabihin ni Duterte, stupido ang Diyos. Kaya kayong mga umiidolo at sumusuporta kay Duterte ay mga binhi ng ahas. Kaya yan sa Genesis 3:15 yan. May mga taong nag-aakala maaari nilang angkinin ng mga kayamanan sa tulong ng Group of Five. Kaya nga yung ginagawa ng Amerika at Russia Kaya si Marcos noon, ang ginawa niya, binigyan niya. Hindi binigyan, kundi maaaring binigyan sa halaga ng mga treasury note na JP Morgan noong taon 1932 to 34 para bakuran siya. Dahil linaangkin niya, hindi naman kanya yan Kaya nakita mo ang kasapangan ng mga Marcos. Parang lindol yan na hindi maaring humingi ng pasensya kung anuman kagibaang magaganap. Kung inakala nilang mapapabagsak nila ako, patatahimikin, ilog mo ko pang mawala ng karapatan sa pinaglalaban ko, ay dyan sila nagkakamali. Hindi ako isinilang sa mundong ito para paikot-ikutin lang ng mga yan. Walang nakakaunawa sa anumang gawain ko. Hindi ako ang kalaban nila, kundi itong sanlibutan. Kaya ang linalahad ko lang yung katotohanan. At ang sanlibutan ay siya rin gumaganti sa kanila.
Kung ituring nila ako na walang kapangyarihan, bakit kinakatakutan nila ako? Hindi nila ako magalaw-galaw. Yan ang katanungan ko. Ang karakarang pagkadala ng BBM administrasyon kay Duterte kuno. Pero kasi hindi siya yung Duterte. Tignan ninyo maigi kasi yung mukha. Ito, kung ano lang sinabi ng mga media, mga vlogger, mga kwan, pinaniwalaan na. Lahat yan puro mga bulaan Gaya sasabi, uwi na. Umuwi lang siya. Pero kasi, may mga sikreto na kwan yan Palalabasin nila Kung wari, yung tagal na kwan na yan, yung tagal na susunod na pagkukuan nila, makakalimutan na ng tao yan. Ako, alam ko lang naman yung trabaho nila. Na pagkatapos, itatabi nila si Anyo, palilitawan nila si Duterte dito. Yung dating Duterte. Kasi yung pagpunta niya ng Hong Kong, doon sila nagkapalit Pagbalik niya dito, pero may sumakay din yung Duterte na ibang eroplano, diretso doon sa Davao, itinago na siya. Ngayon, pag alis ni Anyo doon, ito naman Duterte na ito, lilitaw na. Sabihin, pinabalik na dito. Kaya maraming kalukuhan itong mga nasa gobyerno natin. At ang mga namamahala dyan ay yung mga maharlikang general. Kaya pala ang lakas ng loob na itong Sanuba Beach. Sanuba Beach na sinasabi ko. Pacquiao. Trump. Ang kinin ang ni Sara Gisara. At siya daw ang magti-trigger nito. Kasi unti-unti ko na natatagpuan ng kwan nito upang ipamahagi ito. At yun ang kanilang, at ang mga mamamayan nila ang makikinabang sa halip na yung mga may hirap. Kaya ito mga kwan na ito, laro lang yan May mas mabigat na senaryo na ikinuhan nila yan. Yung pagkadala ni Duterte doon upang ikwan nila yung mga kayamanan na yan, i-hack nila. Kaya nga may mga pugo dito, ayaw ni Marcos na mawala yung mga pugo dahil yan, sila ang nag-hack. Samantala, ang inheritance na sinasabi, yung mga mahihirap dito sa ating bansa, ang siyang may-ari, ibang ko na nakikinabang, ibang bansa. Samantala, yung mga may-ari, patuloy pa rin na naghihirap. Yan ang pinaglalaban ko. Kaya hindi ako ang kalaban nila, yung mundo. Yung sinasabing divine wealth for humanity ay nakabatay sa gold edition. At ito, nakatabi ito Wala naman doon sa Singapore Wala naman doon sa UBS o Reche. Kundi nasa PNB Binagayan. Ito mga 10 boxes ito na kasilaki ng malit ng konti sa Dora box Sa bawat kwarto niyan, sa bawat box niya may 10 kwarto yan, 5-5. Pagkatapos, sa bawat kwarto na maliit naman, mayroon din 10 kwan yan. 10 boxes na ganyang kakapal na ganon. Kung ano yung kwan ng mga dollar, ganon, 2 magkaganon na dollar, ganyan.
Pagkatapos, ganyang kalapad, ganyan din kakuan. At yan, nababalot ng kuan yan, ng tanso. Yan, may 10 din doon. At bawat isang maliit na box na ganun, na kuan, ang nakakuan dyan ay 100 na peraso. Kung gold edition, nagkakahalaga ng bawat isang peraso ng $1 billion. Ngayon, kung silver edition, maaaring magkaalaga ng $1 million hanggang $500 million. Yan ang mga treasury note na nakatabi. At meron naman akong alam na 2 barkong isiniksik sa isang pinabagsak na tunnel. Merong mga angkat doon. Ngayon, dahil sa pambababoy ng Amerika sa ICC, yan China, yan putang inang Putin na yan, yan putang inang itong clone na kaya nga figurehead lang daw yan si binulgar ko si Siping na hindi yan ang tunay na Siping, kaya nagkakagulo na sila. Ngayon, yung mga umaalma, kasi kung anong galaw ng mga maharlikang general dito sa Pilipinas, ganun din ang galaw ng mga maharlikang general sa China, ay mga general sa China, yung PLA. Kasi alam nila na kung saan nanggagaling ang pondo ng China. Ito nga yung custodian account na ilinagak ng magnanakaw na Marcos doon sa Belgium na nagkakahalaga ng $40 trillion. Bukod pa doon sa halagang 12,000 toneladang ginto na mga treasury bond. Pinapaboran niya talaga yan China dahil yung putang inang kuwan na yan, iho di bastardo yung animal na diktador na yan. Yung sinasabi ko, nagputa ang kanyang ina. Nakikabit sa inchik, yan ang anak niya si Ferdinand. Mas pinapatay na. Kinukuhan ko. Tungkol naman kung gagawin nilang parang lutong Macau itong kuwan na ito. Kasi yung mga kuwan na yan, yung tunay na BBM, yung ganun ang tenga, nakatabi na yan. Siya ang nagpapatakbo kasama itong mga maharlikang general. Sila nagpapatakbo dito. Kaya kahit anong gawin ninyo, mag-rally-rally kayo, sila lang ang makikinabang dyan. Hindi ba, Dado? Yung Mertan, hindi ba totoo sinasabi ko? Putang ina nyo. Kung wari, pag-aalsahin ninyo yung taong bayan, kayo din ang makikinabang. Hindi na kayo mga traidor kayo. Mga traidor sa lipunan, mga salot kayo. Kasama kayong mga maharlikang general, salot kayo. Alam na ng mga military ito, mga sundalo. Kaya lang, kasi bago gumaduate ang mga nasa PMA, maging sa PNPA, ay kukunin muna nila. Pasasapiin muna sa mason. At yung mga judges ngayon dito sa mga Pilipinas, kaya walang matinong hustisya dito ay mga mason. Sinabi yan ni doon sa Aurora, Pimentel, kailangan ang lahat ng mga natin, mga nasa gobyerno ay mga mason. Kaya yan, mga mason na yan, mga yan, hindi naniniwala sa Diyos yan. Kaya ni Duterte, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kayong sumusuporta kay Duterte ay mga binhi ng ahas, mga binhi ni Satanas. Galit kayo. Anong pakialam ko sa inyo galit nyo? Intindihin ninyo yung galit ko, hindi yung galit ninyo. Putangin na nyo.
Kaya kung ganyan bababuyin ni Trump yan, tatambakan ko siya ng mga treasury note. Meron na akong isa, may kinakausap na yun doon sa, hindi ko pwedeng sabihin kinakausap na yun na nakakuha sila ng isang kwan na ang bawat isa 500 milyon. Oh, bawat peraso, 500 milyon. Ang sabi ko sa kanila, 1% lang ang pwede kong ibigay. Oh, dahil walang may karapatan magpalit yan, kundi ako lang. Kaya nga, panay ang punta ni Bongbong diyan sa Naga. Hinahanap niya yan. At kinaalam niya yan, PNP dyan. O, mabuti na lang, naunahan ko yan, na nagkukuan ako, na nagbigay ako ng sulat sa PNP Naga. Anong sabi ng mga manager doon? Sana pag nakuha ninyo yan. O, ayun doon sa inutusan ko. Sana pag nakuha ninyo yan, huwag naman ninyo kaming kalilimutan. Oh, yun ang salita nila. Kaya nga, itong mga kwan na ito, itong mga putang ng mga Marcos na ito, na talagang mga salot. Oh, salot kayo. Maski na yan, Duterte na yan, mga salot kayo. Oh, saan ka naman nakakita na kung na yan, ibibentang ko pagkatapos pinagtatanggol ninyo, yung putang inan yan, na putang inan, hihudi putan na Duterte na yan. Yung mga hindi clone na personalidad ay itinabi na ni Duterte. Kaya nga si Suabang nakikiusap sa CIA na ikwan nila uli. Pilitin nila manalo si Trump sa eleksyon. Kaya nga inimport nila itong Garcia si Glenn Chong. Yung Bautista dyan sa Amerika, sila ang nagmaniobra upang dayain ang eleksyon sa Amerika. Kaya itong mga Pilipino talaga pagdating sa kalukuhan ay maasahan mo. Kaya yung sinasabi na nakatago sila doon sa sinasabi nilang dambe, deep underground military bases. Ganyan din kay Siping. Yung tunay na Siping nandoon, 2 kilometro ang lalim. At yung si Putin din, pinapatay niya yung mga kasamahan niyang oligarchs para hindi siya mabulgar. Yung mga kayamanan na yan, dahil hahabulin talaga yan. Kukunin ko lahat yan, hindi pwedeng hindi nila ibalik. Dahil hindi pag-aari ni Marcos yan, nakaw yan. Pinahiram lang sa inyo, pero nakaw yan. Kaya hindi sila bihag ng military alliance na sinasabi nila. Yung sinasabi nila nandito, Men in Black, huwag ninyong linlangin ang mga Pilipino. Dahil sabi ko nga, may sarili akong military na hindi ninyo nakikilala. Hindi ninyo alam kung sino yung mga kasamahan ko. Di subukan nyo. Kaya ako tatawa-tawa lang sa sinasabi, gegerahin. Di gawin niyo kung kaya nyo. Sinasabi ko, tinatakot lang kayo mga Pilipino, mga duwag naman kayo. Kaya yung mga white hat ni Trump, yan yung mga Ku Klux Klan, KKK. Ginaya nila yung KKK na mga katipunan dito. Matagal ko nang hinahanap kung sino ang dami. Kasi yung sa Divine Wealth matagal ko na hinahanap yan, yung dami nang mapupunta kay Irene. Kasi ganito ang senaryo niyan Oras na magbukas ako, ang bahagi lang natin ay yung mga naka-deposit sa bangko dito sa Pilipinas. Pero malaki din. Sa BPI, 3.1 trillion.
Itong mga iba-ibang bangko dito na nagkakahalaga din ng mga bilyon, halos trilyon. Yan lang ang mapupunta. Pero ang hinahanap ko kung sino yung dami ni kung sino yung dami ni Irene. Kasi nakapangalan sa kanya eh. Oras na binuksan ko yung na yan, doon sa na yan, yung UBS Singapore, yung sinasabing vault number 88 RWRP, bukas na rin yun. Kaya pinag-iingatan ko eh. Hindi ako basta-basta na bara-bara. Pinag-aaralan ko talaga yan. Dahil ayaw ko ni isang pera makinabang ang mga politiko, mga Marcos dito. Yung mga salot na yan ng mga politiko. O, bakit tahimik yung mga politiko ngayon? Dahil natatakot na sila. Dahil auditing ko yan. Kaya ang buong kasi akala ko noon eh. Pero ako, naghihinala lang. Ang buong akala ko noon, ito sa Antonio Ayala family. Dahil sila nagtayo ng BPI sa pamamagitan nito. Oh, nagkaroon sila ng puhunan dahil dito. At kaya nabili, alam mo kung magkano bili nung Ayala doon, yung Ayala? Yung Makati, yung Ayala doon, magkano bili nila noon? 30 centimos per square meter nung panahon na yun. Kaya may mga taktika sila kung anong ginagawa nila. Na magtatayo ka ng building, upa, ang walang upa, magpapaupa ka, pero pagdating ng 25 years, iyon na yung building. Yan ang taktika ng mga Ayala. Eh ngayon, bibili ka ngayon ng isang square meter, magkano na? Milyon. Hindi lang, pagka 7 milyon nga eh, yung per square meter eh. Eh paano kung natapat ka sa manhole? Oh. Kaya nga, dayuhan lahat ang nakikinabang. Kaya napaka-milito, masasabi mong mitikuloso ako pagdating sa ganyan eh. May naging nobya ako noon. Sales lady doon sa ng Rostam. At yun ay nasa cosmetic division. Yung nila, doon siya sales lady siya doon sa Makati. Hindi ko nasasabihin ng pangalan noon. Baka patay na rin yun. Yung niyan, siya ang nagsabi sa akin, may account ang mga tanto ko. Pero yan, in-ignore ko lang. Pero hindi ko masyadong binigyang pansin yan. Kaya ang niyan, pero itinatak ko sa kaisipan ko yan. Ngayon, habang tumatagal, pinag-aaralan ko din eh. Yung Rostam na yan, ilan lang ang tindahan nila dito eh. Parang hindi umunlad eh. Pero nakatayo lang. Pero hindi naman ako nagkukuan dahil kung ikukumpara mo sa SM at saka sa Robinson, eh yan eh, kuan lang yan eh. Para kung ayaw niya sa SM, punta sa Robinson, eh Marcos pa rin. Oh. Ito yung kuan yan, napag-alaman ko, sa offshore ang mga business nila. At yung kuan na yan, ang ibig sabihin ng Rostam, Rostya, Tantoko. Mga inchik eh.
Maring ang kwan yan, ang tiga kwan yan maring ito si yung kwan noon kay Marco Blas Ople. Kaya yung mga tiga Bulacan yan Pero yan kwan na yan, pinag-aralan ko yan. Maaring ito, si Tantoko, ang susi ng Divine Wealth for Humanity. Kasi yung dami account At yan ang koneksyon ni na Marcos. Nexus kung tawagin nila. Nagkaroon ng koneksyon. Ngayon, yung pagkakaroon ng koneksyon na yan, maari yung pagkamatay nung Paulo Tantoko ay may kaugnayan dyan. Dahil ito siguro matagal na may mga pera na sila nakuha. Pero hindi naman basta-basta magagalaw yan Kasi isa itong kwan na ito itong kwan na ito may kaugnayan sa mga Arroyo Kaya ito si Gloria, nung maging vice president, ito si yung putang inang Sara na yan. Magkasama sila ni Gloria, pumunta sa Singapore. Para siguro verifying yan. Ngayon, siguro inaangkin na ng Tantoko, yung mga kayamanan na yan, kaya, gumawa silang paraan na patayin yan. May 7 araw na. Kaya na-question sila. Kaya dyan nahuli. Pero, ang palagay ko, wala si Marcos dito. Hindi lilipad si Lisa. Papunta lang doon para makipag-jamming-jamming sa pulburong. Kaya itong pala sabi nga ng kaibigan ko yung palong daw nila, yung may hirap, ay bugbog na parang pulburon na ang kanilang palong. Itong mga may hirap na ito, na siyang tunay na nagmamay-ari. Ngayon nahuli ko na. Kaya nga, hindi ako basta-basta gagalaw, kikilos, na hindi ako nakakasiguro. Kaya inunahan ko yung kwan sa PNB Naga upang mapangalagaan ko yun. Na kung kukunin itong Irene na ito, kasi yan si Irene, yan ang kamahalan na anak ni Marcos. Pag kinuha niya yan, huli siya. Paano yan ngayon? Ang gusto nila, doon ko daw sa ilagay yung sulat ko. Hindi. Nandiyan sa PNB Naga ang sikreto. Oras na binuksan ko yung bolt number na yun, kasi may lock pattern yan Oras na binuksan ko yung bolt number na yun, bukas na rin yun. Yun yung kukunin ng mga magnanakaw na mga Marcos, mapag-angkin ng hindi kanila. Yan ang kwan yan. Kaya nga yung mga Marcos na yan, salot. At sila ang gumagawa ng kaguluhan dito sa mundo. Kasabwat yan mga putang ina mga maharlikan general na yan. At yung mga maharlikan general na yan, yung ang nagdideposito ng pera nila, sa offshore ay si Kim Jong-un ng North Korea. Paano magkakaroon ng isang nuclear reactor ang bansang mahirap? Kaya yan, may pakinabang si Kim Jong-un. Kaya nga yung kapatid niya pinatay doon sa Malaysia upang siyang paupuin. Kaya kasabwat din ang Malaysia dyan. Kaya yung sinasabi ko, yung Sabah ang ipinalit ang kapalit ng Sabah ay yung Singapore. Dahil bigla na lang tumayo yung Singapore na yan. Na si Lee Kuan Yew. Kaya yan, magkasabwat din. Yung Marcos na yan, at saka si Lee Kuan Yew, parehas diktador yan. At kung wari, walang alam si Marcos. Yan ang hindi ninyo alam.
Napakatuso talaga nito. Ay, yung hindi mo nakikita na umaangat eh. Pero malaking negosyo. Kaya nga nakabuti yung pag-una ko sa PNB Naga eh. Para hindi sila makakilos eh. Dahil noong ko pagkwan yan. Dahil ang palalabasin nila, babae ang magkukuha ng kwan. Pero sa spiritual, babae. Pero sa laman, lalaki. Walang pakialam yung airing dyan sa mga kayamanan na nakalaan sa mga mahihirap. Ako na lang nagsasabi sa inyo. Kaya, manalangin tayo dahil oras na ako kumilos na. Dahil nakikiramdam na ako eh. Aakyatin ko na yung Malacanang. Sino nga harang? Yung may PSG? Baka maputang ina nila. Harangan nyo ako kung kaya nyo. Ako nakikiramdam lang ako. May gagawin lang akong isang napakahalagang bagay na sikreto. Kaya na nga pinapunta sa akin yung sinilangan ko upang ikwan ko yan. Malaman ko ang sikreto. Dahil nga yung lock pattern niyan, letter N. Binubulgar ko na sa kanila. Bakit hindi nila magalaw? Ngayon, pag pinasok mo ng 90 degrees ang letter N, pakanan, magiging letter C. Yun ang sikreto ngayon dyan. Pero may mga kwan pa dyan. May mga ibang sikreto pa. Yan ang asikasuhin ko. Paglakad ko. Kaya mahirap pa hagilapin yan. Ngayon, patapos na. Kaya, pwede na tayong magsayang mga mahihirap. Kayo na makikinabang. Hindi na yung mga politiko, hindi na yung mga Marcos na yan, hindi yung mga Duterte na yan. Nakakutsaba ang China, Russia, at Amerika. Kaya ang yabang ni Trump eh. Mantakin mo, makikinabang yung mga senior citizen daw nila. Mula no 1962, bibigyan ng $5,000. Kaya yan, napakalaking pera yan. Kaya nga sabi ko, tatambakan ko ng treasury bond, treasury note, yung Amerika na yan, para tuluyan ng bumagsak ang kanilang ekonomiya. Dahil yan, nagpa-testing na ako. Kaya nga doon sabi ko sa kumpare ko, pare kung mapalitan mo yan, iyon na yan. Napalitan nila, hiningian sila ng 60% bago napalitan. Sa akin hindi pwede. Yung porsyento pa niyan babayaran nila. Kaya wag luloko-loko yan Trump na yan. Putang ina niyan. Mantakin mo. Superpower. Presidente, mumura-murahin ko lang. Walang magawa. Ng China, shipping, kumura-murahin ko, kung sabihan ko mga limahong, walang magawa, maski na si Putin. Kaya ang ngayon, ang France ay tahimik at saka England dahil malaki din ang Kasi ang middle initial ko ang gusto nilang malaman. Kaya gusto nilang pumirma ako, pero hindi ako si Raulo para pumirma doon sa PNB. Suplado pa yung gago na tumatanggap. Tignan ko lang ang galing mo ngayon. Putang ina ka. Sige na.